Yes. Kung usapang Canada nga, ang pinakaunang papasok sa iyong isipan ay ang malamig at nagyiyelo nitong klima. Paano ba naman kasi? Parang isang malaking freezer ang bansang ito na kung saan ang winter season na nagsisimula mula November hanggang March ay tila ba survival mode ang paglabas sa iyong tahanan. Ang makapal nitong snow, dagdagan pa ng mga winter storms na tinatawag, kaya naman madalas umaabot ang temperature ng negative 40 degrees Celsius. Wow! Ngunit, alam mo bang tuwing summer season naman, ang winter wonderland na ito ay isa ding hotspot dahil sa napakainit nitong temperature. Kadalasan ay umaabot sa 30 degrees Celsius at kung minsan ay kaya din nitong tumaas pa sa 40 degrees. Nakakapanibagong isipin na ang isang bansa na halos kasing lamig ng Antarctica ay kaya ring maging sing-init ng Pilipinas. Kung kaya't ang mga tao dito ay hindi nga sinasayang ang ilang buwan lamang na tag-init. Dahil sa kapag ito ay pinalagpas mo, mamaya't andyan na naman at paparating na ang taglamig. Ano man ang gusto mong gawin ay meron dito sa Canada. Mapaano pa mang outdoor activities yan? Hay nako, mananawa ka sa dami ng pwedeng maging adventure. Tulad ng camping, mountain climbing, trekking, off-roading, kayaking, at syempre, ang kanilang maipagmamalaking hunting at fishing sports. Lalo na dito sa lugar natin sa Alberta, Canada, tila ba naging pangalawang buhay na ng mga tao ang maging nature at outdoor lover. Sa ganda ba naman kasi ng mga national parks tulad ng Banff at Jasper, ang naturang probinsya na ito ay mas malaki pa kung tutuusin kumpara sa mga ilang bansa. Dahil sa taglay at naturang yaman ng Canada, napakadami nga ang mga turistang naaantig at gustong bumisita sa bansang ito. Hindi mo aakalain, nasa Canada tayo ngayon and eto, napakainit. I think 35, 36, 37 degrees Celsius. Talagang nakalimutan ko pa naman mag-sunscreen, no? But look at that. Tuwing winter, obviously lahat ng nasa likuran natin is mga snow. Nasa isang park tayo ngayon. So mapapansin nyo may mga wild flowers and napakaganda, napakahangin and napakainit. Grabe. Nasa downtown area tayo ngayon. Andun yung mga naglalakihang skyscrapers. And eto naman, etong tubig na to, tuwing winter, obviously, para siyang, alam mo yung sa MOA, kung saan sila nag-skate. Oo, talagang buong yelo yan, men. Hindi ko alam kung saan nga ba papunta etong dinadaanan natin, but guess what? I-enjoy natin ngayon ang summer. Siyempre, kung usapang summer, kahit mapasa ang bansa ka man, natural lang sa isang tao ang gustong magpalamig. Kaya nga't ang mga lakes at mga beaches ay dinarayo ng mga tao upang makapag-relax at ma-enjoy ang naturang wilderness. Dahil sa wala ng snow, ang mga halaman, mga puno at kahit na rin ang mga wild animals ay nagbalik buhay. Ang tagsibol o spring ay isang napakagandang season na kung saan
ay magkakaroon ulit ng kulay ang paligid. Kung isa ka sa mga adventurer at gustong makapag-explore, ito ang isang pwede mong maging kalaban. Ang kinakatakutang grizzly bear o brown bear na matatagpuan sa mga malalamig na bansa. Ang mga oso nga ay kadalasang nag-hibernate o natutulog ng matagal na panahon tuwing winter, at tuwing summer season naman, well, sila ay magigising. Sa height pa lamang nila na kayang umabot sa 7 feet, samahan pa ng naglalakihang pangil at mga kuko nito, ay nako, tila ba wala kang ang kalaban-laban sa mga ito. Kung kaya't may mga abiso at warning sa mga lokasyon na kung saan may mga namamataang mga bears at wild animals. Hindi ko alam kung anong mga puno yan, pero something siya na, somewhat nakakaiba din eh. Imported, man. Walang puno ng mangga, ng acacia. Wala eto may pine tree dito, maliit pa. Gusto ko sanang pumasok pa dun sa medyo mas liblib na lugar, but wag na, baka maligaw tayo eh. Hindi natin mahanap yung tamang lagusan. Hindi mo aakalain na yung nagyeyelong lugar, yung nagyeyelong bansa, eto tuwing summer para lang din siyang Pinas. Madaming lamok, yun lang yung isang issue ko tuwing summer dito sa Canada, and yun na yun. So, yun din yung naging eye-opening sa akin nung una, kasi nga akala mo talaga sa lamig ng Canada, ang lamig ng winter, ng snow, pero pagkatapos naman, pag naging summer na siya, ang init din. Ngayon, when it comes to wild animals, ang meron lang ngayong araw is mga lamok, daming lamok. Oo. I think dahil sa kasuotan ko, naka-black kasi ako. Pero yung black bear, I don't think meron siya ngayon dito sa lugar natin. Medyo masukal siya, madaming puno, but wala. Safe tayo ngayon dito, men. Etong tubig na to, men, tuwing winter, isa siyang skating park, skating ring, basically. But ganito kainit ang Canada, talagang natunaw siya. Natunaw yung mga yelo. Kahit na rin sa ultimong kasuotan ng mga tao, kung winter ay kailangang magbalot at magsuot ng mga makakapal na jacket. Syempre, sa panahon ng tag-init ay nasa closet ito at kinakailangang maging komportable ang suot ng mga tao. Ultimo sasakyan din ay kailangang mag-adjust dahil sa makakapal na snow, ang mga sasakyan ay gumagamit ng mga gulong na tinatawag na winter tires na dinisenyo upang makasurvive sa snow. Tuwing summer naman, ito ay pinapalitan ng mga summer tires na mas naaayon sa temperatura ng mga daanan. Pagdating din sa mga festivals at mga outdoor events, tuwing summer ay sunod-sunod ang mga ito, lalo na ang mga concerts. Tinatawag din ang summer bilang patio season, na kung saan ang restaurants ay pwedeng makapaglagay ng lamesa at upuan sa labas upang ma-enjoy ng mga tao ang mainit na klima. Ultimo, mga sports cars at mga luxury cars ay tuwing summer lang din makikita. Paano ba naman kasi? Sino ang gugustuhing maputikan o gamitin ang kanilang magarang sasakyan tuwing winter? Ikaw, nanaisin mo bang tumira sa isang bansa na may cold at hot weather? O mas gugustuhin mo ang magstay sa tropical na bansa na mas predictable ang klima? So, ayun. Palakas ng palakas yung
music nila sa festival na yan Wala akong ticket, hindi ako pwedeng pumasok and dito lang tayo sa pangmalayuan. Parang okay dito Tahimik men. Parang doble yung magiging pagod mo no. Kapag mainit, naglalakad ka tapos okay naman yung kasuotan natin, naka t-shirt lang naman but malapit tayo sa ilog, swimming kaya tayo. Parang gusto kong mag-swimming Sa Pinas, andyan yung mga nagtitinda ng buko juice, palamig, ang daming mga street foods kumbaga. Dito, pailan-ilan lang nasa park tayo ngayon, wala nga akong, may isang restaurant doon and yun lang. Yun lang, walang mga, hindi siya ganun ka-diverse when it comes to pagkain na yun bang hili-hilera, 'di ba? Oo, yun yung isang okay sana kung may nagtitinda diyan ng palamig, barbecue, 'di ba? Food trip sana tayo kaso wala. Yun. Finally, ayun may mga nagra-rafting doon Dito lang tayo, hawakan lang natin. Sobrang lamig. Ay nako. Malamig galing sa mga bulubundukin ng Canada. But it's a beautiful day nonetheless. At kung minsan, dahil nga sa init sa Canada, may mga wildfires na nangyayari sa mga kagubatan na kung saan ito ay minsang kadahilanan ng hindi maayos at walang disiplina ng mga tao. Dahil dito, ang wildfire ay pwedeng kumalat sa mga kabahayan at mga community. Apektado rin dito ang mga wildlives at syempre ang mga puno at halaman na taon ang hinintay upang tuluyang lumaki. Sana nga ay magkaroon tayo ng pagpapahalaga sa ating kalikasan at sariling bansa. Upang bandang huli, hindi rin lang tayo ang magiging apektado, lalo na kung kaya at pwede namang iwasan ang mga sakuna. In conclusion, somewhat na I think kahit saang lugar naman, basta kaya mong hanapin, 'di ba? Kung ano man yung personality mo, makakakita ka ng fun na pwedeng gawin. Okay sana kung may nagtitinda ng halo-halo sa gilid no? Kapag lalabas ako tuwing hapon na alas 4 pa lang, kaso yung init para bang alas 12 tapat. Sobrang init talaga, grabe. But yun, napakaganda, nakapag-explore tayo kahit papaano.